Hello mga kamami! Good morning! Ngayong araw ngang ito ay nandito kami sa bahay namin sa Kaong, Silang Cavite. At itong bahay na ito ay ito ngayon ay tinutukoy kong bahay na pinapaayos namin. Binisita na nga namin ang bahay at nilinisan. Hindi pa nga ito buo dahil wala pa naman kaming sapat na pera para mapabuo ito. Kaya naman pumunta lang naman kami dito para malinisan. Kaya naman samahan niyo naman kami sa paglinis itong aming bahay. Ngayong araw nga ay kami nga lang dyan ang asawa at anak ko. Kaya naman walang ibang magtutulungan kundi kami lang dalawang mag-asawa. Kaya naman pa-video-video lang ako dyan para naman may vlog ako. Video dyan, video doon, video everywhere. Ganito nga lang kalaki ang aming bahay. Hindi man ganun kalakihan pero sapat na sa amin yan. Eto nga pala yung anak ko na si Boy Kaliko. Maya nga niyan, nilalaro niyang bote. May nakalagay na dyang lupa. Hindi mo talaga maintindihan yung mga bata. Binibilihan ka naman ng mga laruan pero mas pinipili mo yung mga basura. Tumulong na nga ako dyan na ligpitin ang mga basura na nagkalat dyan sa aming pwesto. Hindi lang din naman mga basura ang nakatambak dyan, pati na rin yung mga materialis. Ito na nga lang talaga yung banding namin mag-asawa tuwing linggo tuwing pupunta kami dito. Lalo na't wala kaming kasama kaya naman nilinis lang namin ito. Kaya naman nagugulat na lang ako kapag nakita ako ng mga gamit na amin pala. Katulad na lang tong dala kong salamin. Moment yung sa akin ng panahon. Charis! Dito nga, tinulungan ko na ngayong asawa kong magbuhat ng mga tay sa malalaki. Sanay naman na talaga ako magbuhat ng mga bagay na mabibigat. Nagpapabebe lang naman ako kapag nandyan lang naman yung asawa ko dahil hindi niya rin naman ako matiis. Pagkatapos naman namin linisin dyan ay magpapating naman kami ng lupa. Masyado na kasing natambakan ng lupa kaya naman magbabawas-bawas kami. Dahil nung nakaraang linggo nga ay nakapagbungkal na sila ng lupa sa pagtatayuan namin ng CR. At dito nga nakakuha pa rin ang asawa ko ng mga basura. Hindi naman daw kasi pwede na may basura pa kapag binuhusan na yan ay magiging ampaw daw at magkakrak-krak ang aming sahig. Kaya naman na-realize ko na hindi naman pala talaga madali ang maging construction worker dahil dapat alam mo yung mga ginagawa mo dahil ito ay mabusisi. Pasalamat na lang talaga ako dahil may asawa ako na package all in. Hindi ko na nga mapigilan yung sarili ko kaya naisip ko na lang manggulo. Pero tinawag talaga ako dyan ng asawa ko para may inspirasyon siyang magtrabaho. Kahit wala naman akong ginagawa dyan ay talaga namang ginaganaan siyang magpala ng lupa. Kaya inisip ko na lang nakawawa naman ng asawa ko kapag wala ako sa tabi niya. Yun, may naisip akong gawin. Pinagkukuha ko yung mga basurang hindi nadampot kanina. O ngayon, magpalakanin na. Pinagpala na nga ako dyan ng asawa ko kasi sinuggest ko yun dahil nagbibideo ako. Total, kaya ko rin naman magbuhat ng pala kaya naman nagtry din naman ako. Nakailang timba na rin naman ako kaya hindi rin naman na masama. Dumating na nga ang bansong kapatid ng asawa ko. Kaya naman nandito ang mga chikiting nila. Ang happy na naman ang anak ko dahil may friends na siya. Nagpakitang gilas na nga ang batang ina. Lalapit pa yan para magpakyut kay tita at may pa special dance. Jesus, nagbabakit. Jesus. Dance. Wow. Si Kuya Kyrie naman ay kapatid ni Ina na paboritong kalaro ni Jong. Kaya naman super happy ni Jong dahil dumating na silang mga pinsan niya. Kayo doon, Tina. Kayo. Jesus. Jong. Back to work and medyo pumatag-patag na siya. Tinanong na nga ako kung nagbablog daw ako para daw makapagpapogi siya. Nga pala si Kuya Bubong, ang asawa ng kapatid ni paring Jonard. Ito naman si Ate Yumi. Ate, napakaliit pa nito. Ngayon dalaga na. Ito naman ay si Nami na napaka-cute na bata. Napakalambing yung bata na kapag nakikita ako ay talaga namang yumayakap sa akin.
Sobrang cute lang talaga nilang tingnan, lalo na't pagsama-sama. Lalo't minsan lang sila magsama-sama kapag napunta lang kami dito sa Kao. Ang mga boys nga ay nagtulong na para mabuhat ang simento. Lilipat nga para mapantay na maayos ang aming pwesto. After noon ay babasahin na pala yung lupa. Wala pa. Ano lang yan? Nakita ko nga na may mga gamit pa sa gilid, kaya naman napagdesisyonan ko na tulungan na sila. Natanggalin yung mga nakakalat dahil ito'y mababasa. Nagtulong-tulong na nga kami dyan kasama pati mga bata. Mukha namang nag-enjoy sila dahil yan naman ang mga paborito nila. Yung mga alam sa mga nagawa. Next naman naming tatanggalin yung matagal nang nakatambak na lupa dito sa tapat namin. Nang hingi na nga ng backup ito si paring Jonard. Babackupan na ni Ate Mary na kapatid ni paring Jonard. Nagalit na nga dyan si paring Jonard dahil maling moves ang ginawa ni Ate Mary. Nagagalit na nga si paring Jonard kaya naman sinamahan ko na silang magpala. Pagpapala namin ay biglang dumating si Sarge. Kung hindi na daw namin kailangan yung lupa ay sa kanila na lang daw namin itambak. Mayag na rin si paring Jonard para saglit lang namin tanggalin yung mga nakatambak na lupa. Dumating na nga ulit si Kuya Bubong at mukhang gustong pagtripa ni paring Jonard na nagpahakot si Sarge ng lupa para sa gilid nila. Hindi naman alam ni Kuya Bubong ang pag-usapan namin dahil wala siya dito. Kasi ang dami. Ba't nilagay mo kasi lahat dyan? Sabi ni Bibi, okay lang. Hindi mo ba napansin, te? Ito kami Bibi. Oh, timbay na nga natin. Na? Ba't kasi tinamad ka? Tingnan mo ko, okay lang. Pasok kayo dun sa loob. Pasok ka. Hindi yan, nakatali yan. Dali na mo! Tangik, ipalahin nyo yun dun, mahal. Wait lang. Wala tayo dito. Pagkakataong to ay mukhang kabado na nga si Kuya Bubo dahil marami-rami na nga ang naitambak doon na lupa. Ito nga pala ay si Baby Luke. Nagkikita kami nito sa mata ay parang kinikilig-kilig siya. Dito naman ay nagbutas na kami para paglagyan ng tubo na daluyan namin ng tubig. Pasensyahan nyo na at hindi naman kami professional sa paggawa ng ganitong mga bagay. Kami na nga lang din yung nagawa dahil wala naman na kaming papasahod sa mga nagawa. Kaya naman nagsusumikap na lang kaming mabuo itong bahay. Gandang banding na rin ito dahil pag naalala namin kung paano ito nabuo, matatawa na lang talaga kami dahil may ambag kami sa pagbuo ng bahay. Ganda na kaso. Ito ba? Medyo nagutom na nga yung mga kasama ko. Kaya naman nilabas ko na yung pangmalakasan kong spaghetti. Alas 4 na nga niyan bago makakain ng tanghalian yung asawa ko. Inuna nga niya yung pagtrabahuhan yung bahay bago kumain. Eto talaga yung kinakaabangan ko sa lahat, yung kainan time. Ito yung banding na kahit konting oras lang ay masaya na kami. Naman, pagkatapos namin kumain, ay nagpahinga na kami. Ito na ang nagawa namin ngayong araw. Sa inaakala nyo ay walang pinagbago, meron niya. Paglinis, nakapagpantay ng lupa at nakapaglagay na rin ng tubo. Ready to go na nga kami para makauwi na. Papaalam na nga sana ako pero may nakatulog na isang bata. Di kasi natulog at puro laro lang maghapon. Naman nakatulog na habang bumabiyahe kami. Paano? Hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye-bye!